Pinakiusapan pa sila ng kanyang asawa na magkunwaring walang alam. At hindi na rin niya alam kung paano nila nahaharap noon ang among babae. At magkunwaring walang alam samantalang driver lang siya ni Tyrone. Tulala ang amo niya nang dumating siya. Tinawagan siya nito mga 1 oras bago ang trahedya. Sabi nito'y may kutob daw itong magtatagpo ulit si Ma'am Marjorie at ang boyfriend nito. Tinawagan siya ni Tyrone para i-video o kuhanan ng litrato na ayon sa amo ay iniipon nitong ebidensya balang araw. Pero pagdating ni Tando sa lugar ay may mga pulis na at wala nang buhay ang among babae. At gimbal siya nang makitang nakahandusay din sa dugo ang katawan ng among babae ang katawan ni Tyrone. Parang tumigil talaga ang puso niya. Wala siyang pakialam sa babae. Sa amo siya natakot ng husto. Amo niya si Tyrone, 5 taon na rin siyang driver at alalay nito. Si Tyrone na halos ay kapatid na ang turing niya, bukod sa amo pa. Napakabait kasi nito at maawain. Palibhasa galing sa mahirap ang ina kaya may puso sa mga tulad nila. Kaya laking tuwa niya nang sabihin ng mga rescue team na may pulso at humihinga ang lalaking nakabulagta sa ibabaw ng katawan ng babae. Pero ang among babae walang buhay. Ang sala rin ay nahuli ng mga rumesponding polis. Kaya hindi na na-question ng amo niya. Kaya naiintindihan niya si Tyrone kung bakit ayaw nitong magluksa ng matagal. Sir, itong dalawang mga superhero i-table natin. Parehas bababoom, sir. Malulusog ang ibaka ng gatas. Sabi ni Tando, naiilang na lamang si Tyrone. Kahit naman sino ang kunin nito ay wala namang makakapagdulot sa kanya ng kapayapaan. Hindi naman sa allergic na siya sa babae. Sino ba ang tatanggi kapag pinaliligaya ka na? Marahil allergic siya sa mahirap. Allergic siya sa babaeng mahirap at mataas ang pangarap. At kung naririto sila sa ganitong lugar, alam na alam ni Tyrone ang uri ng mga pangarap meron ng bawat babae rito. Natapos nang umindak at kumembot-kembot ang dalawang babae, tatayo na sana si Tando para i-approach ang dalawa. Hindi na sila nagsaboy dahil iti-table na lamang nila. Natigilan si Tando nang biglang mamatay ang ilaw. Agad hinawakan ni Tando ang amo niya, nagpapanik ito sa dilim at sa ulan. Kahit alin sa dalawang yun ang mangyari, nanginginig ang amo niya. At nababalisa at halos panawan ng ulirat. Kaya bumalik muna sa pagkakaupo si Tando sa tabi ni Tyrone para maramdaman ng amo na may kasama siya. Pagkatapos ay biglang lumiwanag sa gitna ng entablado. Nailawan ng isang babaeng kulot ang mahabang buhok, habang nakakapa ng itim, nasayad hanggang lupa. Nagpumailan lang ang maharot na tugtuging kiss ni Tom Jones. Nakalasang suot na kapa ng babae, at tumambad ang isang halos hubad ng babae. Bare ang likod nito, na string lamang ang tali ng bra. Nakatalikod ang babae pero sa hugis ng bababom nitong katawan na tila gitara ay maaakit ka talaga. Pero nang umindak na ang babae kasabay ng tugtugin ay nagwala na ang mga audience. Maharot na giling at kembot ang dulot nito sa lahat ng pumapalakpak. Nakakagigil ang pagkembot-kembot ng pang-upo nito. Lalong naging kaakit-akit at nakakahumaling. Sa alindog nito at alam na alam ni Tando na ito ang kahinaan ng malungkot niyang amo. Hinintay na lamang ni Tando na humarap ang babae upang siya'y makatiyak. Pero nadismaya si Tando nang humarap na ang babae. Nakasuot kasi ito ng maskara sa mga mata, kaya halos takip ang kalahating mukha nito. Napapalamutian ng mga kumikinang na maliliit na bato ang maskara na kapag sumasalubong sa ilaw ng spotlight na siyang nagdudulot ng misteryosong aura nito. Kung tutuusin ay halos hindi makita ang babae kapag naliwanagan ang muka, kaya nadismaya si Tando. Alam na niyang mga ganong misteryosong karakas ng dancer na ganito. Napansin kasi ni Tando na ito lang ang tanging dancer na nakamaskara. Ito lang din ang halos perpekto ang alindog. Parang lahat ng kurba perpekto. Parang gawa ng sensya. Parang hindi totoo lahat. Nagpatuloy ang pag-indak at paggiling ng babae. O binabae, na in fairness sa lahat ng performer itong may pinakamagandang presentation. Umupo pa ang babae at gumiling pababa at nagbabalanse pa at umisplit pa. Nang ngumiti at kumindat ang babae ng ubod ng tamis habang naka-split ay sandaling napokus ang mata ni Tando sa mukha ng babae. Napansin niyang maganda ang labi ng babae. Medyo pauli ang ibang bahagi. Malamang siya din siguro. Marami na silang mga nababalita ang mga dating lalaki na nagpapa-inject para magmukhang babae. Transformer ba ang tawag doon? Sabi ni Tando. Sayang, mga ganitong bulas pa naman ang weakness ng bossing ko. Yung mga alandog na bagay sa kanya. Bagamat nadismaya sa huling show ay superb naman ang performance kaya napansin ni Tando na maraming naghahagis ng pera sa babae. Ang ilan nga ay nag-iipit pa ng pera sa dibdib mismo ng babae. Ang iba ay sa suot nitong bota.
At ang ibang mga hayok ay pinipilit sa singit nito isiksik ang pera, pero magalang at malambing lang natatawa ang babae, pero pinipigilan ng customer. Paano? Baka lumuwa ang iniipit nito sa gitna ng underwear, sa isip-isip ni Tando, na natawa sa sariling kalokohan. Bagamat may hindi magandang hinala, kailangan ni Tando na ikwento sa amo ang nakita upang malaman nitong nagaganap. Pero bago pa man magkwento si Tando ay nagsalita na si Tyrone. Lagyan mo ng 2,000 bewang ng sumasayaw sa tugtog na kiss at ituro mo ko. Utos ni Tyrone. Natawa si Tando. Mahilig talaga sa maindak na tugtog ang amo niya. Pero mas nagulat si Tando nang magsalita ulit si Tyrone. Siyang gusto kong i-table ting. Bring her to me. Sabi ni Tyrone. Ano sir? Pakiulit nga ho. Tanong ulit ni Tando. Baka kasi nagkakamali lamang siya ng dinig. O baka akala ng amo niya ay same dancer pa rin ang sumasayaw kahit bago na ang tugtog. Ang sabi ko, singita mo ng 2,000 ang dancer na nagsasayaw ngayon. At siyang i-table mo para sa akin. Ulit naman ni Tyrone. Sure ka dyan, Sir Tyrone? Kailan ka pa nahilig sa... Sabi ni Tando. Hindi makapaniwala ang lalaki na sa dinami-dami ng babaeng sumampa sa entablado, ay ito pang nakursunadahan ng kanyang amo. Ano? Basta gawin mo na at sabihin mo na agad yung manager na sa akin i-reserve ang dancer na yan. Name her price. Seryosong sabi ni Tyrone. May dahilan si Tyrone at mahirap itong ipaliwanag kay Tando. Basta nang sabihin ng kanyang driver na may maskara ang babae ay agad itong pumukaw sa interes niya. Ay langya, seryoso nga ang amo niya. Nag-name her price na eh. Parang yung kay Ma'am Marjorie lang dati. Naiiling na tumayo si Tando at siningitan ng 2,000 ang dibdib ni Rosenda, na naroon pa rin sa stage at nakapose habang nakasplit na mukhang sadyang naghihintay ng mga paipit. Hi, ito galing sa amo ko. Ayun siya sa table 7 sa kanan. Pogi, di ba? Sabi ni Tando. Isang magandang ngiti ang ibinigay ni Rosenda kay Tando sa kanilingon ng itinuro nitong amo. Napatda si Rosenda nang makita ang isang matangkad na lalaki na parang foreigner. Nakatingin nga ito sa gawin nila, pero parang malayo naman ang tingin. Salamat, Pogi. Pakisabi kay boss, salamat din sa uulitin ka mo. Sabi ni Rosenda na totoong ngiti. Kung sino man kasi ang amo nito ay malaki ang pasasalamat niya dahil itong may pinakamalaki na ipit. Karamihan kasi tagi-100 o 200 ng ipit at may kasama pang hawak. Bibihira ang nag-iipit ng may mukha ni Ninoy. Kadalasan ang gumagawa nun ng mga politiko at matandang amoy katingko. Pero swerte ata siya ngayon. Bukod sa 2 papel na may 3 ulong paipit niya, madami rin na nagsaboy. Pagamat halos lahat ay kulay violeta at ang iba'y kulay orange pa. Kapag pinagsama-sama naman ay marami na rin. At tiba-tiba na rin, kumpara sa saboy ng ibang dancer na nauna. Bumangon na si Rosenda sa pagkakasplit nang magsalita ang DJ. Sinamsam niya ang saboy na pera at inilagay lahat sa loob ng kanyang bota. Masaya siya na malungkot dahil sa kabila ng pagod at swerte niya ngayong gabi, ay alam niyang merong isang taong mas matutuwa sa laki ng kanyang kinita. Ang buong akala ni Rosenda ay magkakaroon siya ng katuwang sa buhay dahil may kasintahan siya. Dahil mahal siya ni Russell. Pagkamat nasa madilim at marumi na mundo ay naniniwala si Rosenda na wagas ang pagmamahal o sa kapangyarihan ng pag-ibig. Pero isa lamang pala siyang hangal. Alam ni Rosenda na nagkamali siya kay Russell, pero madalas ay sinasaway niya ang puso niya. Yun kasi ang kahinaan ni Rosenda. Grabe siya magmahal. Yung tipong susugurin ang gera o aabutin ng mga ulap. Nakalakihan kasi ni Rosenda ang paghahanap ng pagmamahal since maaga siyang naulila sa pagmamahal ng ina. At halos wala namang pagmamahal sa ama na mas mahal pa ata ang alak kesa sa kanya. Kaya nang iparanas ni Russell ang pagmamahal at pag-aalaga, ay halos mahumaling si Rosenda at hinahanap-hanap niya. Yun nga lang may katumbas pala yon. O kung hindi man katumbas ay hangganan lang pala. Kinapa ni Rosenda ang 2,000 paipit ng gwapong lalaki. Nakita kaya ito ni Russell? Kinuha ni Rosenda ang inipit na yon at balak na sana niyang iipit sa loob ng kanyang kulot na wig para hindi makita ng katipan. Pero nang ilabas niya ay biglang hinablot na lalaking nasa likuran na pala niya. Wow, laki ng tip mo, babe ah. Nice, 3 ulo. Wow, wow, wow. Si Russell iyon na nakitang dinukot na niya ang pera. Alam na ni Rosenda na ganun ang mangyayari. Minsan naiisip niya kung pinupuri ba siya nito dahil ginalingan niya o kumita siya o pinupuri ba nitong kinita niya.
Inaasahan na rin ni Rosenda na agad itong ibubulsa ni Russell. Babe, pwede bang itabi ko yung 2,000? Bala ko kasing dalhin ng Itay ulit sa doktor. Para kasing lumalala siya eh. Madalas naglalagnat eh. Pakiusap ni Rosenda nang makitang isiniksik agad ni Russell ang pera sa bulsa. O sige babe, basta nandito lang sa akin. Pagsamasamahin na natin pati ang nasa boots mo para mabudget natin ha. Sabi ni Russell na tinulungan pa siyang hubarin ang boots niya. Naiiling na lamang si Rosenda dahil alam niyang kapag hinawakan na ni Russell ang pera malabo na niya itong makuha. Alam niyang malabo na naman niyang madala ang ama sa doktor. Bakit pa nga ba siya nagtangka? Hindi na bagong ganitong eksena pero nakakasawa na, nakakapikon na rin. Magpapalit na sana ng damit si Rosenda nang pigilan siya ni Russell. Kung sakaling may tumable sa'yo, huwag mong tanggalin ang maskara mo ha. At huwag ka na magbihis. Patungan mo na lang ng sweater. Gawin mo ang lahat para malaki ang tip. At makarami ka ng ladies drinks. Bilin pa nito. Ano? Pero babe, alam mo ang patakaran ko dyan, di ba? Saka bakit? Bakit bigla mong sinabi yan? Hindi makapaniwala si Rosenda na si Russell mismo ang nagsabi. Samantalang seloso nga ito't basagulero noong unang nagsayaw siya. Pero biglang napaisip ang dalaga. Noong una lang yon, mga hanggang 3 gabi lang, nawala ang pagkaseloso nito nang makahawak na ng malalaking tip at sabog mula sa kanya. Nakuyom ni Rosenda ang kamao sa pinipigil na galit. Halos maluha siya sa turing sa kanya ni Russell. Para siyang isang babaeng isinalang sa kawan ng mga hayok para lamang mas lumaki ang kita nito. Alam niyang sagad na yon. Alam niyang hindi na pagmamahal iyon. Naiyak si Rosenda kaya tumakbo siya sa CR. Gusto na niyang makalayo. Ayaw na niya sa nangyayari. Mahal niya si Russell. Ewan niya kung bakit sa lahat ng lalaki ito pa ang minahal niya. Minsan ba talaga mahirap kumalas sa first love? Gusto na niyang tumakas. Tumakbo. Pero paano ang kanyang ama? Gusto niya makipagkalas na kay Russell pero saan sila pupunta? Paano niya uumpisahan? Alam niyang kapag nakipag-break siya dito ay magagalit ito at malamang paalisin na siya sa club. Isusumbat nitong siyang nagpasok sa club. Hindi naman siya maaaring mag-apply ulit sa ibang club. Dahil nga hindi siya kagandahan eh. Kaya nga siya may maskara. Kaya nga sa pagka-janitress lang siya pumasa. Nakakulong ang kuya niya kaya walang bantay ang kanyang ama. Paano na siya makakapaghanap buhay para sa gamutan ng kanyang ama? Sa CR na tanging kakampi ni Rosenda ay ibinuhos ng dalaga ang luha at nilamon ng pangarap. Pero isang araw na bigyan lamang siya ng sign ng pagkakataon na makatakas sa mundong ito ay gagawin ni Rosenda. Samantala, Boss, pinare-reserve ng amo ko yung dancer na naka-red. Yung kakatapos lang mag-show. Sa table mo namin papuntahin, boss. Exclusive, ayaw ng amo ko ng per hour lang. sabi ni Tando kahit wala namang binanggit na ganun si Tyrone. Alam na nitong ugali ng amo. Hindi ito papayag na pagkatapos pa ng iba, o pipila, o pagtsatsagaan ng hindi nito napili. Walang problema, bossing. Magbibihis lang yon. Ang kaso, bossing, in demand yun eh. Kita mo naman, star dancer ko yun. Kaya ganun din sa pag-table. Medyo may presyo yun kesa sa iba. Ha, bossing? Sabi ng kahamang si Genesis, na nakikita agad ng peso sign sa mata ng lalaking kausap. Walang kaso sa amo ko yan. Exclusive pa nga ang gusto, di ba? Name your price nga ang bilin eh. Pagyayabang naman ni Tando. Ayos, yan ang masarap kausap. Kung ite-table nyo lang, 1K lang ang deposit. Bahala na kayo kung aabutan nyo ng extra tip. Mas mataas din ang presyo ng ladies drinks niya, doble sa karaniwan. Kung ilalabas nyo naman exclusive, 5K yun boss. Ang kaso, hindi ko lang alam kung papayag magpa-take out yung napili nyo, may boyfriend yan eh. Sabi ng may-ari ng club. Boyfriend? Wow! Gulat na sabi ni Tando. Ano kayang itsura ng boyfriend ng dancer na yon? Sinong matandang lalaki ang papato sa kapwa lalaki niya din? Ha? Mga tao talaga ngayon. Hindi mo na maintindihan ang trip sa buhay. Sa isip-isip ni Tando. Ganun ho ba? Paano kung gusto siyang ilabas ng amo ko? Naku, masama pa naman magtampong amo ko, hindi na bumabalik. Hayaan mo, bossing, at kukumbinsihin ko. Payag naman ng boyfriend nun dahil dito rin nagtatrabaho. Sabi ng may-ari ng bar. Aba, natural papayag yun. Bukod sa kita na yun na malaki, abay parang may
Mawawala naman sa kanya. Sabi ni Tando. Ho? Ano ho ba yun, bossing? Tanong ni Boss Genesis na hindi naintindihan ng ibig sabihin ng lalaking customer. Wala ho yun. Pakikumbinsi na lang po at pakihatid na agad sa table ng amo ko. Baka mainip maisipang lumipat sa katapat na bar. Pananakot ni Tando na alam niya kakagatin na ng may-ari ng bar. Saka inabutan ng 5,000 pisong may-ari ng bar. Ay, sige bossing. Right away bossing, ihahatid ko na sa table nyo. Mainit-init at pawis na pawis pa. Sabi ni Genesis na malapad ang pagkangisi. Agad nga lumabas ng maliit na opisina si Genesis at nagpunta sa ladies room. Asan si Rosenda? Hanap ni Genesis sa empleyado. Nakita nyo ba? Si Rosenda na nagtatangka ng magbihis. Hoy, Rosenda, lumabas ka doon at tumabi ka sa table 7. Bayad ka na nila. Ilalabas ka ng mga yun pagkatapos uminom ha. Huwag nang mag-inarte, bayad na rin ang magdamag mo. Pagpasok mo bukas may 2,000 ka sa akin. Maliwanag. 2,000 lang, boss? Sabay-sabay na tanong ng ilan pang dancer. Aba, natural. May porsyento ang bar no? Usapan na natin yan, hindi ba? Ngayon, galingan nyo mambola. Para may tip pa kayo. Sa inyo na yon. At laklakan nyo ng maraming drinks. Para may dagdag. Ang tanga-tanga mo, Rosenda. Pumising ka na, tumakas ka na. Bulong ng dalaga. Ang nakita niyang ngiti at thumbs up ni Russell ay isang patunay na hindi mali kung maisip man ni Rosenda ang mapagod at magsawa. Kaya isinumpa ng dalaga. Bigyan lamang siya ng pagkakataon para makaalis sa lugar na ito. Ay susunggapan niya na sa kahit anong paraan. Kaya naman nang paupuin siya ni Boss Genesis sa table 7 ay iplinaster ni Rosenda ang pinakamagandang ngiti. Hindi man ngayon ang araw na makakawala siya sa sumpang ito. Gagawin niya ang lahat para kumita ng malaki sa tagong paraan na hindi malalaman ni Russell at hindi mapupunta sa bulsa ng kasintahan. Gusto niyang ipa-check up ang ama, padalhan ng pera ang kanyang kuya, umalis sa lugar na ito at magtayo na lamang ng karinderya. Pagkakataon lang, puhunan at tapang lang. Yun lang ang kailangan ng dalaga. Napamaang si Rosenda sa malaking lalaking nakaupo sa harap niya. Tapos ay katabi naman niya sa kaliwa ang kaninang lalaking maliit na payat na nag-ipit ng 2,000 sa bra niya. Oo nga pala. Naalala niya na sinabi nga pala nito na table 7 sila. Madilim kasi kaya medyo hindi niya na napansin agad. Pag sinuswerte ka nga naman na ang nag-table sa kanya ay ang galanteng nag-ipit ng malaki. Malamang kung papala rin, sana makakuha rin siya ng malaking tip. Sana talaga. Medyo malaki, para pwede niyang hatiin at pwedeng sabihin niya kay Russell na ganun lang ang tip niya. Hindi niya kasi ito madadaya sa ladies drink. Bibilangin itong naiinom niya, dahil malamang itong waiter na mag-aabot ng bote niya. Pinagmasdan munang maigi ni Rosenda ang lalaking kaharap. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo, at lalong hindi naman siya tinititigan. Madalas nga ay nakayuko ito, o nakatingin sa malayo. Kaya bakit kaya siyang tinable nito? O baka naman itong mamang maliit ang totoong may kursonada sa kanya. Pero inaamin ni Rosenda na napakagwapo ng lalaki. Kung siguro hindi siya in love sa kulugo niyang boyfriend, ay baka kiligin pati kuntil niya sa gandang lalaki nito. Ang lalaki ng mga daliri at ang lapad ng kamay. Mabalahibo ang braso at malamang pati ang binti rin. At pinigilan ni Rosenda ang kung ano mang iniisip pa niya. Medyo napupunta na siya sa dako pa roon. Siya ang amo ko, si Sir Tyrone. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng lalaking maliit na nasa tabi niya. Hindi agad nagsalita si Rosenda. Pinakatitigan muna ang lalaking kaharap. Para talaga siyang nababato-balahani sa mukha nitong mukhang bagong shave at medyo mahaba at wavy na buhok na umaabot sa mga mata ang bangs. Magaganda ang pilik mata nito. Nahiya nga bigla ang pilik mata niya dahil mas mahaba pa ang sa lalaki kaysa sa kanya. Naubos na yata sa paglalagas. Kakalagay ng maskara gabi-gabi. Ako nga pala si Tando, ang personal alalay ni Sir Tyrone. Baka pwede mong tanggalin ang maskara mo para makapagkwentuhan tayo. Sabi ni Tando. Okay lang ba kung wag na? Kasi nahihiya ako. Alam niyo kasi. Alam ko na yan. Ramdam ko naman, okay lang. Okay lang yan. Okay lang sa amin, kaya alisin mo na ha. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya huhusgahan. Malabo ka niyang husgahan. Saka bayad na nga ang buong gabi mo.
Wala ka nang dapat ipag-alala. Sabi ni Tando. Okay lang ba talaga? Pasensya na kung madidisappoint ko kayo ha. Pwede niyo namang bawiin ang bayad niyo. Kung sakaling medyo hindi kayo masatisfied sa ka-table niyo, pwede naman yun. Sabi ni Rosenda, nag-aalangan ng dalaga. Unang-una, first time niya mag-table. Ikalawa, alam niyang hindi siya kasing gaganda ng ibang dancer. At ikatlo naman, kasi napakagwapo ng kaharap niya. Tapos siya lang ang napili. Akala siguro nito na pa-mysterious lang siya sa maskara. Naku, nakonsensya tuloy si Rosenda.